Kailangan na natin balatan yung bell pepper. Balatan muna natin ang bell pepper. I look at the skies, strong ahead. Kinulog ko muna to para matuklap agad yung balat. Diba? Kinulog ko muna siya. Kailangan tanggalan natin ang balat dahil magtigas yung balat.
i-business. Kasi pinanonood ko. Hindi pa tapos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ilagay niyo yun, sir. Plastic rope pa rin. Matawid na ano. Ito yung nagsisirling dryer. Kaya yung tipo, doon muna bumabaksak, naahanginan, pagka ano nga yan, napupuno, ng kusang nahuhulog siya. O dilit kaya pagka makapal na, talagang kinakayot, oo, para mahulog siya. Isang linya, dami-dami rin ang lahat. Oo. So lahat, sir, big in place na to, wala na kayong mga problema. Ang mga ano, ang size nga nito, timbang nga nito, halos nasa large na ito. Okay. Large na ito. Ito, pumapalot na ng extra large ito. Ang standard nga natin ito is lightweight. Lightweight. Bagamat, siyempre, may mga itlog na mas malaking tingnan, na mas magaan. Kaya doon naman, yung mga biyahero naman silang dumidiskarte. Pero pagka sa farm, ang base nga natin waste weight para DTI standard tayo. Ano po age nitong chicken ito, sir? Ito nasa, kung hindi ako nagkamali, nasa 40 something weeks gano'n. Bata pa. Magtatagal pa. Magtatagal pa. Yung 40 plus weeks is from CCU lang. So, pagka dineliver sa akin yun, so, naka 16 weeks to 17 weeks na yan. So, RTL. So, hindi ako nag-grow ng sarili ko. Mas maganda ko yun, sir. Start with RTL. Hindi naman, kaya lang, siyempre, may kanya-kanyang ano niyan. Minsan, pagka hindi mo na ibukod, yung business, parang hindi mo ano kung saan ka kumita. Sa pag-grow o sa itlog. Yung sa pag-grow, hayaan mo yung ibang tao. So, para lang sa ganon, focus ka lang sa itlog. Para mag-compute mo na agad kung kumita ka o hindi. Kasi yung expenses, lahat nakakarga rin. Kung mayroon kang growing house, hindi mo, may tao ka rin. Meron kang konsumo ng kuryente, gamit ng tubig. So, may expenses rin. Bakit po egg layer, hindi broiler? Marami akong mga kaibigan na nasa broiler farm. Karamihan ngayon is na it's either na contract grower ka o kaya yun nga, medyo yung lugar na yan, medyo wala pang masyadong broiler farm. Oh. So, direct market ka. Which mas kailangan ng tutok mo eh. Hindi katulad nga nito, basta maayos yung pag-aano ng mga tao mo, mas sigurado ka. Doon sa broiler farm, pagka yung contract grower, parang ang kinikita mo yung efficiency mo. Pagka bumaba ka ng Konti. productions, halos Wala wala na. na, wipe out yung ano. Kaya maraming, the last 2 years, ang daming broiler farm na nagsasarap binibenta. Kasi yun nga, namuhunan nga sila, pero pag-grow nga nila, in the end, hindi naman kumikita.
Kasi ang impression ng iba, pag contract growing, Oo. parang sure na kasi may market na. Opo. Hindi rin. Sure ka na kailangan mataas yung efficiency mo. Oo. Pagka hindi mataas yung efficiency mo, lugi ka. Tama. Oo. Ano naman sir ang disadvantage pag direct market, yung broiler na ikaw maghahanap na bebentahan? Yun nga na nagkakausap ko yung mga kailangan mo ng unang-una pagka sumobra yung harvest mo. Oo. Yun, kung wala kang storage facility, problema rin yun. Kailangan mo ng may sariling dressing plan. Mag-blend. Blender muna natin. Compressed na siya. Oo, kaya kailangan ka ng mga mobile na dressing plan para nang sa gano'n, mabilis ang baka may baksak doon sa palengke. Kaya, pero panibagong investment yan. Na naman. Opo. Kaya ito po, may naiwan. Bakang bagong yan, kaya mamasa-masa pa. Noisy. Dinaanan niya bago, Sa bababa lang. oo. Secure. At kita. Mas stable. Stable. Sa ngayon, yung presyo pati, hindi kasing ikot ng so yung sisyo hanggang sa harvest is less than 1 month. Kaya minsan, pag-load mo ng sisyo, pagdating ng isang buwan, oversupply na, baksak na yung market. Wala kang Dapat ano siya, hindi mo maipag-calculate. hindi siya masyadong sa itlog.
Medyo, Ah, tulad ngayon, crack lang ba? ano rin, Crack lang. patuma din, baksak. Pero mas mahaba, kumbaga sa ano, mas mahaba yung Tapos lagyan natin ng kaunting dips roman molasses. Isang kutsara lang. Tapos olive oil. Salt mo. Tapos konting paminta. Okay lang. Kalimutan ko yung ano, olive oil na organic. Ayan siya. Kalimutan kong olive oil na organic. Ito at sa nila nilagyan ko ng sipap. Tayo konti ng organic olive oil. Organic olive oil daw to. Kuha tayo konti. Kasi doon ko nilalagay sa ano ni Lola. Ito. May olive oil naman dito kaya lang para kay Lola to dapat organic. Mga isang kutsara din. Ang ganda ng bote. Haluin na natin. Yan na. Charan! This is my finished product. Yan. Ito nyo. Lagay na natin sa garapon. Tapos lagay sa rep. And this is my finished product. Muhammara. Okay? Yan yung muhammara. Palaman ni Lola sa tinapay yan. Yalla, masalam. Thank you for watching. Palaman sa tinapay. Ano po ito? Bell pepper. Walnuts, garlic, olive oil, salt and pepper, and 2 spoons of molasses, pomegranate. Yun lang. So, yummy. See? Parang peanut butter. Walang salt. Pink salt, ginagamit namin.
Tapos pag niref mo siya, lagay mo sa garapon, lagyan ng olive oil sa itaas. Yun lang. Hello, bye-bye. Thank you for watching. For my Muhammara.